Ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Hesukristo. 22 kabanata ng Lucas, ang balak laban kay Hesus. Malapit ang ipagdiwang noon ang pista ng tinapay na walang pampaalsa na tinatawag ding pista ng Paskwa. Ang mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan ay naghanap ng paraan upang mapatay nila si Hesus, ngunit nag-iingat sila dahil natatakot sila sa mga tao. Nakipagkasundo si Judas sa mga kaaway ni Hesus. Noon na may pumasok si Satanas kay Judas na tinatawag na Iscariote na kabilang sa 12, kaya't nakipagkita siya sa mga punong pari at sa mga pinuno ng bantay sa templo upang kanilang pag-usapan kung paano niyang maipagkakanulo si Hesus. Natuwa sila at pumayag na babayaran si Judas ng salapi. Nakipagkasundo siya at malanoy humanap na siya ng pagkakataong maipagkanulo si Hesus nang hindi namamalayan ng mga tao. Paghahanda para sa pista ng Paskwa. Sumapit ang pista ng tinapay na walang pampalsa na siyang araw ng pagpatay at paghandog ng korderong pampaskwa. Inutusan ni Hesus sina Pedro at Juan, "Lumakad na kayo at ihanda ninyo ang ating hapunang pampaskwa." Saan ninyo nais na maghanda kami?" tanong nila. Sumagot siya, "Pumunta kayo sa lungsod. May masasalubong kayong lalaki na may dalang isang banga ng tubig. Sundan ninyo siya sa bahay na kanyang papasukan. Sabihin ninyo sa may-ari ng bahay, 'Ipinapatanong po ng guro kung nasaan ang silid na maaring magamit niya at ng kanyang mga alagad para sa hapunang pampaskwa. Ipapakita niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na may nakahandang kagamitan. Doon kayo maghanda." Lumakad sila at natagpuan ang lahat na yon sa sinabi ni Hesus at inihanda nila ang hapunang pampaskwa. Itinatag ang banal na hapunan ng Panginoon. Nang sumapit na ang oras, dumulog si Hesus sa hapag kasama ang kanyang mga apostol. Sinabi niya sa kanila, "Matagal ko nang hinahangad na magkasalo kayo sa hapunang pampaskwa na ito bago ako magdusa. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako muling kakain ito hanggang sa ito'y maganap sa kaharian ng Diyos." Dumampot siya ng isang kupa at matapos magpasalamat sa Diyos ay ibinigay iyon sa kanila at nagsabi, "Kunin ninyo ito at paghati-hatiin. Sinasabi ko sa inyo, mula ngayon hindi na ako iinom nitong katas ng ubas hanggang sa pagdating ng kaharian ng Diyos." Dumampot din siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay kanyang pinaghati-hati iyon at ibinigay sa kanila. Sabi niya, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin." Gayon din naman dinampot niya ang kupa pagkatapos maghapunan at sinabi, "Ang kupang ito ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Ang aking dugo ay mabubuhos alang-alang sa inyo. Ngunit kasalo ko rito ang magkakanulo sa akin. Papanaw ang anak ng tao ayon sa itinakda ng Diyos, ngunit kahabag-habag ang taong magkakanulo sa kanya." At sila'y nagtanungan kung sino sa kanila ang gagawa ng ganoon. Ang pinakadakila, nagtalo-talo rin ang mga alagad kung sino sa kanila ang dapat kilalaning pinakadakila, kaya't sinabi ni Hesus sa kanila, "Inipilit ng mga hari ng mga hintil na sila'y ituring na Panginoon ng kanilang mga nasasakupan, at ang mga may kapangyarihan ang nagnanasang matawag na mga tagatangkilik. Ngunit hindi ganun ang dapat mangyari sa inyo. Sa halip, ang pinakadakila ang dapat lumagay na pinakamababa, at ang namumuno ay maging tagapaglingkod. Sino ba ang higit na nakakataas, ang nakadulog sa hapag o ang naglilingkod? Hindi ba ang nakadulog sa hapag? Ngunit ako'y kasama ninyo bilang isang naglilingkod. Kayo ang nanatiling kasama ko sa mga pagsubok sa akin. Kung paano ang Ama ay nagbigay sa akin ng karapatang maghari, gayon din naman ibinibigay ko sa inyo ang karapatang ito. Kayo'y kakain at iinom na kasalo ko sa aking kaharian, at kayo'y uupo sa mga trono at mamumuno sa 12 lipi ng Israel. Ang pagkakaila ni Pedro.
Simon, Simon, makinig ka. Hiniling ni Satanas na subukin kayo tulad ng ginawa ng magsasaka na inihiwalay ang ipa sa mga trigo. Subalit, idinadalangin kita upang huwag manghina ang iyong pananampalataya. At kapag nagbalik loob ka na, patatagin mo ang iyong mga kapatid. Sumagot si Pedro, Panginoon, handa po akong mabilanggo at mamatay na kasama kayo. Ngunit sinabi ni Jesus, Pedro, tandaan mo ito. Bago tumilaok ang manok sa araw na ito, ay 3 bisis mo akong ikakaila. Paghahanda sa darating na pagsubok. Pagkatapos nito, tinanong sila ni Jesus, Nang suguin ko kayong walang dalang lalagyan ng pera, balutan o sandalyas, kinulang ba kayo ng anuman? Hindi po, tugon nila. Sinabi niya, Subalit ngayon, kung kayo'y may balutan o lalagyan ng pera, dalhin na ninyo. Ang sinumang walang tabak, ipagbili ang kanyang balabal at bumili ng isang tabak. Sinasabi ko sa inyo, dapat matupad sa akin ang sinasabi ng kasulatang ito. Ibinilang siya sa mga salarin sapagkat ang nasusulat tungkol sa akin ay natutupad na. Sinabi ng mga alagad, Panginoon, ito po ang 2 tabak. Sapat na iyan, tugon niya. Nanalangin si Jesus. Lumabas si Jesus at kaya ng kanyang kinagagawian. Nagpunta siya sa bundok ng mga olibo kasama ang mga alagad. Pagdating doon, sinabi niya sa kanila, Manalangin kayo upang hindi kayo madaig ng tukso. Iniwan niya sila at pumunta sa di kalayuan. At doon lumuhod at nanalangin. Sabi niya, Ama, kung luluobin mo, ilayo mo sa akin ang kupang ito. Ngunit, huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Nagpakita sa kanya ang isang anghel mula sa langit at pinalakas ang loob niya. Dala ng matinding hinagpis, siya'y nananalangin ng lalong timtim at pumatak sa lupa ang kanyang pawis na parang malalaking patak ng dugo. Pagkatapos manalangin, siya'y tumayo at lumapit sa kanyang mga alagad. Naratnan niyang natutulog ang mga ito dahil sa labis na kalungkutan. Bakit kayo natutulog? Tanong niya. Bumangon kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Ang pagdakip kay Jesus. Nagsasalita pa si Jesus nang dumating ang maraming taong pinangungunahan ni Judas na kabilang sa 12. Nilapitan niya si Jesus upang halikan. Subalit, tinanong siya ni Jesus, Judas, pagkakanulo mo ba ang anak ng tao sa pamamagitan ng isang halik? Nang makita ng mga alagad ang nangyayari at sinabi nila, Panginoon, gagamitin ba namin ang aming mga tabak? Kaagad tinaga ng isa sa kanila ang alipin ng pinakapunong pari at natagpas ang kanang tainga nito. Sinabi ni Jesus, Tama na iyan. Hinipon niya ang tainga ng alipin at ang sugat ay kaagad ring naghilom. Pagkatapos sinabi ni Jesus sa mga punong pari, sa mga pinuno ng mga bantay sa templo at sa mga pinuno ng bayan na pumunta roon upang dakpin siya, Ako ba'y tulisan at naparito kayong may mga tabak at mga pamalo? Araw-araw akong nagtuturo sa templo at naroon din kayo. Ngunit hindi ninyo ako dinakip. Subalit, takdang oras ninyo ngayon at ang kapangyarihan ng kadaliman. Ikinaila ni Pedro si Jesus. Dinakip nga nila si Jesus at dinala sa bahay ng pinakapunong pari ng mga Hudyo. Si Pedro na may sumusunod sa kanila na malayo ang agwat. Nagsiga sila sa gitna ng patio at naupo sa paligid ng apoy. At si Pedro ay nakiumpok sa kanila. Nang makita siya ng isang utosang babae, siya ay pinagmasdang mabuti. Pagkatapos ay sinabi ng babae, Kasama rin ni Jesus ang taong ito. Ngunit ikinaila iyon ni Pedro, Babae, hindi ko siya kilala. Pagkaraan ng ilang sandali, mayroong uling nakapansin sa kanya at siya ay sinabihan, Ikaw man ay kasamahan nila. Ngunit sumagot siya, Ginoo, hindi nila ako kasama. Pagkalipas ng may isang oras, iginiit naman ng isa sa naroon, Siguradong kasama ni Jesus ang taong ito, sapagkat isa rin siyang taga Galilea. Ngunit sumagot si Pedro, Ginoo, hindi ko nalalaman ang sinasabi ninyo.
Nagsasalita pa siya nang biglang may tumilaok na manok. Lumingon ang Panginoon at tumingin kay Pedro at naalala ni Pedro ang sinabi ng Panginoon. Bago tumilaok ang manok sa araw na ito, ay 3 bisis mo akong ikakaila. Lumabas si Pedro at umiyak ng buong pait. Kinutya at binugbog si Hesus. Samantala si Hesus ay kinutya at binugbog ng mga nagbabantay sa kanya. Siya ay piniringan nila at pinagtatanong, hulaan mo sino ang sumuntok sa iyo. Marami pang panlalait ang ginawa nila sa kanya sa harapan ng kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. Kinaumagahan ay nagkatipon ang mga pinuno ng bayan, mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan. Dinanan nila si Hesus sa kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo at siya ay kanilang tinanong, sabihin mo sa amin, ikaw nga ba ang Kristo? Sumagot si Hesus, sabihin ko man sa inyo ay hindi kayo maniniwala. Kung tanungin ko naman kayo, hindi rin kayo sasagot. Ngunit sinasabi ko sa inyo, mula ngayon ang anak ng tao ay uupo sa kanan ng makapangyarihang Diyos. Ibig mo bang sabihin ikaw ang anak ng Diyos? Tanong ng lahat. Kayo na rin ang nagsasabi, tugon niya. Hindi na natin kailangan ng mga saksi. Tayo na mismo ang nakarinig mula sa sarili niyang bibig. Sabi nila.